Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga dabarkas ko dyan sa Pinas, mga boxing fans, at sa lahat ng mga kapwa ko OFW saan man panig sa mundo. Ngayong araw gusto kong batiin ang lahat ng mga mekaniko dyan po sa iba't ibang bansa mga dabarkads. Mag-ingat po kayo sa trabaho at kamusta po sa inyong lahat dyan. Ito mga dabarkads ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Siguro hindi niyo pa nalilimutan itong laban nitong Pacquiao versus Clottey. Napakaganda po ng laban na ito mga Dabarkads, although hindi po nagpakita ng maraming suntok itong si Joshua Clottey. Ano po ba ang dahilan kung bakit ayaw niyang suntukin ang ating pambansang kamao at lagi siyang nakatakip sa muka? Mga Dabarkads, bago ko po i-discuss yan, gusto ko po kayong bigyan ng konting background dito sa naging labang Joshua Clottey at Manny Pacquiao. Ito po ay naganap noong March 13, 2010 dito po sa Cowboy Stadium sa Dallas po, USA. Napakarami pong nanood nito mga Dabarkads, punong-puno po ang stadium. Isa po sa mga napakaganda rin pong venue ito pagdating po sa boxing. Alam niyo mga Dabarkads, itong si Joshua Clottey ay hindi pipitsuging boxer tulad ng sinasabi ng iba. Hindi po ito parang panakip butas na laban lang para sa ating pambansang kamao. Ito po ay napakagaling na boksingero mga Dabarkads. Actually po ito ay naging champion na rin dito sa IBF. Dati po siyang champion mga Dabarkads. Ito pong nakalaban itong si Joshua Clottey ay ito pong si Margarito. Nakuntik na po niyang talunin, lamang na lamang po siya sa score. Nagkaroon po siya ng injury sa kamay mga Dabarkads. Ganon din po itong si Miguel Cotto. Nakalaban din po ito ni Joshua Clottey. Lamang na lamang din po itong si Clottey doon po sa laban at natapos po ang laban sa split decision. So nakuha po ito mga Dabarkads na mga promoter na kalabanin po ng ating pambansang kamao. Katulad ng sinasabi nilang iba na takot daw itong si Joshua Clottey na ma-knock out ng ating pambansang kamao. Hindi po totoo yun mga Dabarkads. Matigas na boksingero po ito mga Dabarkads. Talaga pong praktisado. Yung katawan po nila ito napakatibay. Wala pa pong laban to na naging groggy siya. Halos po lahat ng nilaban ito mga Dabarkads, nagkaroon po siya ng mga chance na manalo. Actually, dapat pong makakalaban ito ni Canelo Alvarez pero po ng kalagitnaan ng training nitong si Joshua Clottey, umatras po ang kampo nitong si Canelo Alvarez dahil alam nila na hindi po ito mapapadaling laban. Mabigat pong kalaban ito mga Dabarkads. Ganon din po itong si Sab Judah. Naka-schedule na pong makakalaban ito pero hindi rin po natuloy dahil sa kadahilanan pong mabigat pong kalaban itong si Joshua Clottey. So mga Dabarkads, nung araw po ng laban na iyon, kung mapapansin ninyo, itong naglaban na po itong si Pacquiao at ito pong si Clottey, magmula po round 1 hanggang sa matapos po ang round 2 ng boxing. Wala na pong ginawa itong si Joshua Clottey kung hindi po takpan ng kanyang muka. Ito pong depensa ni Joshua Clottey ay binansagan po ng mga commentator na clamshell defense. Ito po ang tawag nila sa ginawa ni Joshua Clottey nung gabing laban nila ni Manny Pacquiao. Wala pong ginawa kung hindi po takpan ng muka katulad po na sa picture na ipinakikita ko sa inyo. Sabi nga po ng mga commentator, opportunity of the lifetime daw ang pinakawalan nitong ni Joshua Clottey. Dahil hindi raw po niya binigyan ng chance na suntukan ito sa Manny Pacquiao o hindi man lamang nag-try na patumbahin itong ating pambansang kamao. Sabi nga ng mga commentator, bakit po raw siya pumunta ron sa laban kung ganun lang daw ang kanyang gagawin. Kung matatandaan niyo pa mga Dabarkads, kinumpiang pa ito ng ating pambansang kamao dahil parang napikuna doon sa mga laging pagtatakip ng mukha nitong si Joshua Clottey. Alam niyo mga Dabarkads, ang tunay na dahilan kung bakit ayaw suntukin itong si Joshua Clottey, itong ating pambansang kamao ay ito. Bago lumaban itong si Joshua Clottey, nagkaroon po ng matinding diskusyon itong si Clottey at ang kanyang manager. Dahil po itong si Clottey, medyo lumalaki na po yung kita, ito pong kanyang manager nagkaroon po sila ng kanting away. Masasabi po natin hindi kanting away dahil po may kinalaman to sa pera.
Gusto po ni Clatty na pababain ang percentage ng kinikita ng kanyang manager, ngunit hindi po pumayag. So nagkaroon po sila ng matinding diskusyon, maari pong nag-away ito, pero alam niyo mga Dabarkads, talagang pinanlano niya na hindi sumuntok rito sa ating pambansang kamo bilang protesta rito sa kanyang manager. Dahil sinabi niya na bakit pa ako magpapakamatay na lumaban o bakit ko pasasaktan ng aking katawan kung yung mga tao namang walang ginagawa, nakaupo lang sa isang tabi, katulad ng kanyang manager, ay kumikita pa na mas malaki kaysa kanya. Yun po at talaga mga dahilan mga Dabarkads kung bakit ayaw suntukin nitong si Joshua Clatty itong ating pambansang kamo. Dahil po sa inis sa kanyang manager, para pong ito ay naging protesta naroon sa kanyang manager. Yun po ang tunay na dahilan. Hindi po siya takot mga Dabarkads. Malakas po sumuntok to. Yun lang po talagang dahilan. Galit na galit siya sa kanyang manager at gusto niya ipakita, parang gusto niya papangitin ng laban at ipahiya ang kanyang ang manager nung gabing yun mga Dabarkads. So yan po mga Dabarkads ang tunay na dahilan. Kaya lamang po nagkaroon po ito ng pangit na epekto sa kanya dahil nawalan po siya ng mga laban. So sa ngayon po nandun po siya sa kanyang bansang Ghana at nagmamanis na lang po ng kanyang ilang property. Pero dito po sa mga latest na balita, gusto po pong lumaban nitong si Joshua Clatty. Gusto niyang bumalik sa Amerika, magsanay at bumalik po sa middleweight division. So yan po mga Dabarkads ang tunay na dahilan kung bakit ayaw suntukin nito si Joshua Clatty ang ating pambansang kamuo. Nabanas po siya roon sa kanyang manager. Kaya po yun ang naging resulta para pong ibinuhos niya itong sama ng loob niya ron sa laban, hindi sa pamamagitan ng suntok, kung hindi po pinapangit niya po ang laban mga Dabarkads. Kaya po nung natapos ang laban, wala po itong kagalos-galos, ito pong si Clatty. So yan po mga Dabarkads ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po aking video, ang mga Dabarkads ko dyan sa Pilipinas, mga boxing fans, at lahat po ng OFW, kamusta po kayo dyan? Kung po pwede po, paki-like po at paki-subscribe na rin po kung maaari. Salamat po sa inyong panonood.